Pakisabi sa mga kababaihang magaganda, Happy Women's Day! Magregalo naman kayo. Kahit ano lang yan. Para ma-recognize lang natin at ma-celebrate. It's good to be a woman. Sinong masaya, babae siya? Woo! Hallelujah. Ako hindi lang masaya dahil babae. Masaya ako kasi I am the suitable partner for my husband. Yan. Amen. Purihin ang Panginoon. Para ang dali sabihin na marami pong pinagdaanan yun. Hallelujah. Purihin ng Lord. Pero hindi po about doon po yung ating pag-uusapan this morning. This month is about house church or cell groups. Yan po ang ating tema for this month. Kaya ang ipabahagi ko po sa inyo is to encourage you na tayo po ay may malaking bahagi. Pamilya natin ay may malaking bahagi sa ebanghelyo ng Panginoon. Amen? Pakisabi sa katabi mo, magandang umaga. Yes. Kilala nyo po ba ang mga katabi nyo? Sana kilalanin nyo. Amen. Mahirap kasi pagka nagkikita-kita sa labas, hindi pa magkakakilala. Okay. Ako po, hindi po ako matandain sa pangalan ngayon. Kaya minsan, sino na nga yun? Ayan. So, kailangan magpakilala po tayo sa isa't isa. Okay. Naalala ko po ng pandemic, meron pong project sa President Duterte, ex-President Duterte ng dahil hindi makapunta yung mga tao para mag-church, bawal, ay nagkaroon po siya ng project na simbahay. Ayan. So, nagkaroon ng inalaw na magkaroon ng ang mga pamilya ng sarili nilang communion, di ba? Sarili nilang gathering, para yung mga bahay nila ay maging simbahan na rin. So yun po yung topic natin ngayong umaga. Pakisabi sa katabi mo, simbahay. Amen. So sabi dito, paano magiging simbahan ang bahay ng tao? Paki-isip mo nga or recall mo nung iniwan mo yung bahay mo kanina, gaano kasinop, kaayos at kagulo? Medyo magulo, hindi masyadong ayos, appear tayo. Kasi medyo hindi na po namin masyadong maasikaso yung part by part na lang po yung naaasikaso namin. Pero ito po, it deals with the family. It's not actually the bahay itself, the building, but the family that is living. Amen? A house is not a home. Di ba? So, ibig sabihin, materials lang yon, pero ang mahalaga yung nakatira doon. Diba? Pakisabi sa katabi, mas mahalaga ka sa bahay mo. Amen. The church, from Greek word, original word is ekklesia. So, ekklesia, sa correct pronunciation daw ay ekklesia. The called out ones. So, ibig sabihin, when the disciples or Jesus started speaking about the church, ito po ay grupo ng tao na kailangang lumabas. Ibig sabihin, kailangang maging kakaiba. Hindi sila yung dati, hindi sila yung common. Diba? So, if we belong to the church, tayo ay kasama dun sa Greek word na ekklesia. Ibig sabihin, tinawag ka ng Panginoon para sa labas. Hindi pwedeng tumambay sa church. Yung pagiging Kristiyano, hindi yan nagiging, nagle-level up kapag lagi ka sa church. Kapag lagi ka dito sa loob. Kasi yung concept natin as Filipinos, ang simbahan ay building. Pero ang original word is grupo ng tao na kinuha ng Lord palabas dun sa traditional mindset tungkol sa Diyos. Yung paraan nila, mag-aalay sila ng mga hayop. Alay-alay sila ng mga hayop para mapatawad sila sa mga kasalanan. But because of what Jesus Christ has done on the cross, wala na yun. Kaya ang church
is actually originally, theologically, biblically, scripturally, ano pang gusto nyo sabihin dyan, ay mga tao, hindi building. Amen. But okay lang yun. Huwag nyo namang sabihin na, uy, hindi nga church eh. Yan. Di ba? Huwag naman gano'n. Kasi nga yun yung ating acceptable terminology. Basta at least alam mo yung original word ng church. It's the group of people believing Jesus as their Savior, Lord, Master, and Supreme Authority. Ito na, mas pinalalim, mas pinalinaw kung anong ibig sabihin ng church. Ito ay grupo ng mga tao na naniniwala kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas, Panginoon, leader, master, and supreme authority. Pag sinabi mong supreme authority mo si Jesus, kahit anong sabihin ni Jesus sa'yo, anytime, anywhere, pag sinabi sa'yo ni Lord, hindi ka pwedeng magreklamo. Hindi diskarte mo. Meron na siyang plano. Susunod na lang tayo. Wow, rhyming. Pag in love daw, nagiging nagiging makata. Ayan. Sino mga in love? Ayan, mga magiging makata daw tayo pag tayo ay nai-in love. And we need to be in love. Every day, dapat na-develop yung love relationship natin sa Lord. Alam niyo ba yung love relationship sa Panginoon? It's being developed by the steps that we make sa pananampalataya. Yung alam natin na yung pinapagawa ng Lord parang mahirap, pero hinakbangan mo sa pananampalataya, parang, Lord, bahala ka na. Susundin kita, pero Lord, natatakot ako, pero bahala ka na. That's because the love that you have for God is developing. Kaya unti-unti kang humahakbang sa pananampalataya, sinusubukan mong gawin yung pinagagawa ng Diyos sa'yo according to His Word. Amen? So, house church or cell groups, home cells. Sino dito yung part ka ng cell group? Pakitaas ang kamay. Wow! So, ibig sabihin, dahil hindi nagtaas ng kamay, hindi pa tayo part ng cell group. Well, this topic is all about cell grouping. This topic is all about opening cell groups. Amen? So, in chapter 2 ng Acts, mababasa natin, nandyan ba yan? Nagkakatipon sa bahay? Meron ba yan sa Bible? Dito po sa Acts chapter 2, verse 1 and verse 46, no? Sobrang talon ko. So, dalawa, pinagsama ko na po siya para mas maging malinaw sa atin. Pagdating ng araw ng pista na tinatawag na Pentecostes, nagtipon ng lahat ng mananampalataya sa isang bahay. So, nauso na during Acts, Book of Acts, na sila ay nag-gathering, nagpe-fellowship sa bahay. Okay? Then, sabi dito, araw-araw, sa verse 46, nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain. So, galing po dito yung concept ng ating Pangulo na simbahay. Na inside the home, pwede na silang mag-take ng communion. Siyempre, kailangan may spiritual direction pa rin sila or may biblical direction pa rin sila sa kanilang mga katinuturing na mga spiritual leaders. So, ibig sabihin, kung babasahin po natin ng buong aklat ng Acts, makikita po natin na sila po ay nagkakatipon-tipon sa mga bahay. Pakisabi sa katabi mo, araw-araw. Tayo once a week lang, di ba? Namimiss pa. Namimiss pa once a week na nga lang. Ito sila, grabe yung passion nila kay Lord. Grabe yung passion nila dun sa pananampalataya, dun sa bagong lifestyle na binigay sa kanila ng Panginoon. Di ba? Yung passion nila. And every day they meet. Every day nagpapalakasan sila. Kapag babasahin niyo po yung buong Acts, lagi po silang nagsasama-sama. And bumababa ang Holy Spirit sa kanila. Napupuspos sila. Na-encourage sila. Yung mga nangangailangan, yung mga byuda, yung mga ulila, ay na-attend yung kanilang mga pangangailangan kasi nagsasama-sama sila ng kanilang mga kayamanan para matulungan yung mga walang kakayanan.
Amen? Nagsasama-sama sila. So ito po yung nangyayari during the early church or in the book of Acts. Ito po yung history ng simbahan. History ng ecclesia. Yan, ito po yung nagsama-sama sila, nagpapalakasan sila. And through those meetings and fellowships, grabe yung pagkilos ng Holy Spirit. At kapag nag-preach, di ba? Si Peter, nung nag-preach siya, grabe, 3,000 agad yung naniwala sa ating Panginoong Jesus. Di ba? 3,000 agad yung naniwala. Sa atin, lawit na yung dila ng preacher. Wala pang naniniwala. Di ba? Lawit na yung sinasabi niya. Lagi na siyang minamalat na siya. Sobra na yung niya, effort niya, pero wala pa ring naniniwala. In the Philippines kasi, mindset kasi natin is democratic. Di ba? Kasi yun yung base natin, dun yung hugot natin eh. Kaya entitled tayo sa ating mga kanya-kanyang karapatan. Kaya pinaglalaban natin yung kanya-kanyang karapatan natin. Pero in the Bible, itong mga early believers, may direction silang iniintay. May direction sila na laging pinakikinggan at binibigyang daan. Yun yung direction ng Holy Spirit. At pagpapalakas ng mga tagubilin ni Jesus sa mga disciples. So, ibig sabihin, nung umakyat si Jesus sa kanang trono ng Ama, naiwan niya yung bilin sa mga disciples of Christ. At nung naiwan niya yung bilin sa mga disciples of Christ, grabe, nung napuspos sila ng Holy Spirit, in Acts chapter 2, nagawa nila lahat. Diba? Hindi mo rin magagawa kung lagi kang huli, Spirit. Sorry sa tinamaan. But we can do it better. Amen? We can be better. Sa amin ni Paz, importante sa amin na may fellowship tayo pag Sunday. So kahit late po kayo, ay very acceptable po kayo. Wala pong magsasabi sa inyo, late ka na naman! Wala pong ganon. Because we need you to have fellowship with us. Excited kami ni Paz na kayo laging maka-fellowship. But in your relationship with God, dapat ang espiritu nyo hindi laging huli. Diba? Sabi nga nung kanta, ano yun? I don't wanna miss a thing. Yan. And if you don't want to miss a thing, you need to be early. Pakisabi sa katabi mo, ayaw akong makamiss. Yan. Kailangan makuha ko lahat, ma-absorb ko lahat. Amen? So, pwede tayo magsalita, sorry Lord, hindi na mauulit. Amen? Just sikap lang. It's your relationship with the Lord that really matters. So, pwede ko ding sabihin na yung simbahay, cell-bahay. Diba? Cell-bahay. Yeah, pwede ko ding sabihin ganon. So, tingnan natin dito yung mga verses because I am in Acts chapter 10. Yeah, meron akong confession sasabihin sa inyo. Pastor kahapon, napagod sa paghihele sa apo. Habang hinihele ang apo, may gigil pa siya. Yeah. Tapos may kanta pa siya, yung kantang Ilocano. Yeah, pagod na pagod siya, excited siya, nakagigil pa siya habang inaano yung apo niya. Kaya lang napagod siya. At ako ang nagsakripisyo sa pagod niya. Kasi sabi niya, Ma, ikaw na mag-preach. Hallelujah. But you know what? The Holy Spirit, if you allow Him, kung hinahayaan mong Holy Spirit na laging mauna sa decision making mo, grabe. Nung sinasabi niya yung sa akin, tinititigan ko siya, sabi ko, Papa naman ito na naman tayo Diba? Pero habang tinititigan ko siya, the Holy Spirit is speaking to me and giving me ideas. Ito po yung topic na binigay na, hindi na po ako kailangan mag-browse, binigyan ako ng Holy Spirit agad ng topic. And in Acts chapter 10, ito po yung buhay ni Cornelius. During this time, ito po yung time na yung Israel po ay under the rulership of Roman government. Kaya marami po ditong mga Romano. Yung naalala nyo po, yung si Jesus po ay napako sa krus, di ba? Yung nagparusa sa kanya, mga Roman soldiers. Yung nagpahirap sa kanya, mga Roman soldiers.
Dito po, makakakita po tayo dito ng storya. Hindi po siya believer. Hindi po siya part ng church. Siya po ay si Cornelius. Ito po istorya ni Cornelius. And nakakatuwa kasi nung pinakita to sa akin ng Panginoon, pinakita sa akin ng Lord na when we deal with people, kung paanong si Jesus ay namatay para sa lahat, dapat tayo din mag-share ng gospel o ng ebanghelyo ni Jesus para sa lahat. Amen? Para sa lahat. Sige, dito po yung key verses. Acts 10, 22, 24, and 27. Sumagot sila, inutusan kami rito ni Kapitan Cornelius. So, grabe, no? Talagang siya, leader. Mabuti siyang tao at sumasamba sa Diyos. Hindi po siya believer of Jesus, hindi po siya part ng church, pero siya po ay sumasamba sa Diyos. So kahit hindi ka leader or Christian leader, hindi ka pastor, hindi ka nag-Bible school, o yung mga kamag-anak natin, ganun sila, di ba? Hindi ibig sabihin na hindi nila love si Lord. Marami po tayong mga mahal sa buhay na sumasamba sa Diyos silently kasi marami pa silang hindi alam kay Lord. Pero deep in their heart, sumasamba sila sa Diyos. Iginagalang siya ng lahat ng Hudyo. Because of his pagan belief, he is a devout. God-fearing po siya at pagan po siya. Hindi siya Christian kasi pagan daw dito, sabi dito. Pero, respetado siya kasi mabuti siyang tao. Amen? Hindi porke hindi Kristiyano, hindi na respetado. Look out for people around you and sometimes inside your house, hindi sila believer, pero respetado sila. They have influence. Meron silang pwedeng gawin, lalo na yung mga bagets ngayon. Teki na teki, di ba? So tayong mga Jurassic, pagdating sa technology, we can count on the bagets. Para mas maka-access tayo sa Bible, YouVersion. Diba? Kailangan mo ding alamin Kaya may YouVersion Sino dito? Paki-check nga ang phone mo kung meron kang Holy Bible YouVersion. Paki-check nga, baka ang mga nakalagay dyan na apps kung ano-ano. Tapos Bible, wala. Kasi bakit ko kayo ini-encourage na magkaroon ng YouVersion? Ang dami na pong features ngayon ng YouVersion. Very easy na po, easy access na kung anong topic yung gusto mo, kung gusto mong gumawa ng plan, reading plan, everything is there. Kaya lang ako nung una, nahihirapan ako mag-explore. Nagugulat pa ako pagka may, congratulations, you have a new badge. Bakit? Anong ginawa ko? Ba't ako may badge? Diba? Tapos, unti-unti nabubuksan ko, kasi nagkaroon ako nag-highlight ako. Nung nag-highlight ako, binilang, naka 1,000 highlighted ako verses. Kaya may badge ako. Diba? Yung pala yun. Habang nag-highlight ka pala, somebody recognizes what you are doing. Ang ganda pala ng technology na to. So, kahit na kung sino yung gumawa ng programa na yan, diba? It doesn't matter. Diba? It doesn't matter. It helps you. It's helping you. So, hindi tayo pwedeng judgmental sa mga tao, no? Hindi tayo pwedeng judgmental. At sabi na dito, sinabihan siya ng anghel ng Diyos, nakapanaginip pa. Sinabihan siya ng anghel ng Diyos na imbitahan ka sa kanyang bahay para marinig niya kung ano ang iyong sasabihin. This is talking about Peter. Dumating sila sa Caesarea pagkaraan ng isang araw. Naghihintay sa kanila si Cornelius at ang kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan na inimbitahan niyang dumalo. Grabe, prepared si Cornelius. Kasi in-invite niya, pinatawag niya si Peter dahil sa isang panaginip.
Diba? Grabe, ang linaw ng panaginip na binigay ni Lord kay Cornelius na ipatawag si Simon Peter. At nung naipatawag, eto na nga, gusto kong marinig ang sasabihin mo. Diba? Nirespeto niya yun kasi binigay yun ng Lord na panagin. At patuloy ang kanilang pag-uusap habang papasok sila sa bahay. I want you to picture, ito ay nangyari sa loob ng bahay. Everything happened inside the house. Everything happened inside the house. Sa loob ng bahay, nakita ni Pedro na maraming tao ang nagkakatipon doon. Surprise si Peter! Ako yung in-invite, pero pagdating ko, grabe, ready yung mga tao. Ready to listen. Amen? Ready to listen agad. So ngayon pa lang, nag-e-explore na siguro yung isip nyo, no? So let's go to our points. Una, paano magiging simbahay ang bahay mo? Una, buksan ang puso sa pagsuko sa Diyos. Regardless of how you know God, regardless of what is your religion, regardless kung ano yung sinabi sa'yo ng mga ninuno mo, ikaw mismo, you can surrender to the Lord. You can give your heart to the Lord. Sino dito magsasabing ang puso niya ayos na ayos, hindi na pwedeng ayusin kasi fix na ayos na? Taas ang kamay. Hindi na nagtatampo, hindi na nagagalit, hindi na nag-iisip ng laban sa ibang tao. Thank you kay Kuya na nagtaas. Pero ako hindi. Diba there's something in my heart every day na kailangan kong ipaayos sa Panginoon. Sino nga amin? Maraming ipapaayos sa Lord yung puso niya. Every day is a new day for all of us. Every day is a day of victory. But if we will not surrender our heart to the Lord, He cannot. Hindi niya kayang ayusin kung ayaw mo. Because may free will tayo. At ibinigay din yun ng Lord sa atin. The power to choose. The power of decision making. That gift na binigay ng Lord sa atin. So hindi niya kayang i-touch kapag tayo ay ayaw. Sabi dito sa 22, 24, 27, sa 2, 4, 30, and 31, siya at ang kanyang buong pamilya ay may takot sa Diyos. So iba yung religion, iba yung paniniwala, pero meron siyang leadership sa family niya. Buong family niya ay may takot sa Diyos. Marami siyang naibigay na tulong sa mga mahihirap na Hudyo. Kaya pala ginagalang siya ng mga Hudyo. Kasi pilantropo siya. Mapagkawang gawa siya. Tumutulong siya sa mga mahihirap. At palagi siyang nananalangin sa Diyos. Amen? Regardless kung tama yung prayer mo, mali yung prayer mo, mag-pray ka. Kasi kailangan mo ang Diyos eh. Kasi yung puso mo pa rin yung ilulutang ng Panginoon. You're calling to God. Bahala na. In any way. Sabi ko nga sa inyo, sana dumating yung time, hindi puro sumbong yung prayer natin sa Lord. 'Di ba? Yung galit ka sa kapwa mo, tapos sinusumbong mo sa Lord. Ang tawag doon, rant prayer. Parang sa FB lang, sa social media, rant ka ng rant. Pino-pour out mo sa Panginoon yung nararamdaman mo. So let's open our heart. Marami siyang naibigay. Tumitig siya sa anghel at takot na nagsabi, ano po ang kailangan ninyo? Kasi nakapanaginip siya, may angel, sumagot ang anghel. Pinakinggan ng Diyos ang iyong mga panalangin at natutuwa siya sa pagtulong mo sa mga mahihirap. Di ba kaya pag may nagkukwento sa'yo, ang galing talaga ng Panginoon, tas iba yung religion niya, tas iba yung paniniwala niya. Alam mo na hindi yun yung biblical na paniniwala niya, pero nagsasabi siya ng mga reports, testimony, tungkol sa Diyos, sa kabutihan ng Diyos. Huwag mo siyang pag-isipan ng masama. Mula doon sa sinasabi niya about God, doon ka makakapagsimula ng conversation.
Kasi mas marami ka dapat ma-share sa kanya about the goodness of God. Minsan, nabubuhay tayo ng puno ng pagkukunwari. Kasi kulang tayo sa pagdarasal, sa pananalangin. Si Cornelius, di ba, pagano? Pero pray ng pray. Pray ng pray. Hindi dapat natin ilagay sa isip natin na, grabe naman sila mag-pray, ang hirap-hirap, lumulod mula dun sa opening ng simbahan, papunta dun sa altar. Grabe naman mga penitensya, novena, or something. You know, we need to respect how they come to God. We need to have that compassion. And i-friend natin sila para mas makita nila yung tamang daan. Yung tamang pamamaraan. Pero kasi sa Lord, pag tama yung puso mo, di ba? Papunta ka sa tagumpay eh. Pero nagsisimula yun sa pagsuko ng ating puso sa Panginoon. Open your heart to the Lord. Ano pong kailangan nyo sumagot ang anghel? Pinakinggan ng Diyos ang panalangin at natutuwa siya sa pagtulong mo sa mga mahihirap. Yung mga Christians, di ba? Bakit kailangan hindi Christians yung mas tumutulong, mas nagdo-donate? Dapat sa atin, natural yon. Tumutulong. Mas natural yun sa mga may Kristo sa puso. Pero, every day is a brand new chance for all of us. At sabi, kaya inalala ka ng Diyos. Sumagot si Cornelius, 3 araw na ngayon nang lumipas, nang nananalangin ako rito sa bahay. At ganito ring oras, mga 3:00 ng hapon. Ayan, kaya nauso yung 3 o'clock habit. Naalala ko nung elementary ako, meron akong classmate na Christian. Elementary pa yun, naalala ko. May dinadaan yung Fatima sa school namin. Nadaan na gano'n. Parang may procession sa loob ng school. Sabi niya sa akin, gusto mo pag-pray ko yan, mabasag yan eh. Giisip ako noon, I was sobrang bata pa ako. Grabe naman yung nito, di ba? Yung kanyang paniniwala, antindi. Talaga mababasag. Ba? Sometimes ganun tayo. Pagpakiramdam natin, hindi yun biblical, hindi yun scriptural. We judge people. How can we lead them to the Lord kung tayo mismo we judge them? At ang masakit pa nun, pamilya mo yung hinuhusgahan mo. Family members mo. Dumating ka na ba sa punto na yung family members mo, sinukuan mo na? Pinasa Diyos mo na lang. Pinasa Diyos ko na lang. Parang walang nangyayari eh. Bahala na siya. Di ba? Hindi pwede. Yan, nanalangin. Habang nananalangin ako, biglang nagpakita sa akin ng isang taong may damit na nakakasilaw. At sinabi niya sa akin, Cornelius, dininig ng Diyos ang iyong panalangit at hindi niya nakalimutan ang pagtulong mo sa mga mahihirap. Whatever good things we have, whatever acts of kindness we have, God honors it. Sino ka man, ano man ang pinanggalingan mo, ano man ang nagawa mo, pagtulong sa kapwa, kabaitan, iginagalang ng Diyos. At inaalala ng Diyos ang ginawa mo. Nothing is hidden. Kaya wag tayong maging mabilis mag-rant sa employers natin, sa mga taong nakasakit sa atin. Kasi hindi pa naman tapos ang laban. Maaaring may purpose si Lord, bakit na-expose yung mga ganong mga hindi natin nagugustuhan. Amen? Sino dito nasaktan na? Sa tingin mo ba, may nasaktan ka din? So that's it. Hindi pwedeng entitled. Lagi tayo na, sinaktan niya ako. Buti nga yan sa kanya. Di ko makakalimutan yung ginawa niya sa akin.
Are you sure wala ka ring nasaktan? Nasaktan tayo, nagre-react agad tayo, hindi natin sinasala sa ating mga brain cells. Yung mga pangyayari, kaya lumalalim yung sigalot sa loob ng bahay. Diba? Ang dami mo nang dinamay. Naubusan ka lang ng chocolate. Ganyan naman talaga kayo dito eh. Mga pang-api kayo eh. Chocolate lang yan. Bawal sa'yo. Tataas sugar mo. Diba? O sabi mo ulit sa katabi mo, gamitin ang utak, please. Puro damdamin na lang, kaya nangyayari. Wala eh. Kaya sige, sinasabi mo yan ha? Sige. Paanat ako sa'yo. I'm talking this about the family inside the house. Huwag na tayong lumabas. Inside the house. Amen? So gamitin ng utak, please. Romans 12:2, please. Be transformed by the renewing of your mind so that you may know what God's will is, good, pleasing, and perfect. Kapag ang gulo-gulo na ng isip mo, Romans 12:2, basahin ko uli. Be so confused inside the family. Sabi nga, the people that hurt you the most is the people that you love the most. Hindi ka naman masyadong affected pag wala kang relationship eh. Kaya it's happening inside the house. Pero ang goal natin, buksan mo yung puso mo, isuko mo sa Diyos. Because something new and great will happen. But God is going to do something great and new in your family when you open your heart and surrender it to the Lord. Hindi pwedeng, dapat magbago sila. Bakit ikaw, hindi ka ba magbabago dapat? Dapat sila muna'y mauna? Wala bang babaguhin sa'yo? Perfect ka? Perfect? Amen? One thing I learned na masyadong matindi sa akin yung mga masakit na karanasan ko. Isa lang yung tinuturo ng Lord sa akin is humility and trust Him. When you humble yourself before the Lord, you begin to understand people. Bakit ganun yung nagawa nila sa'yo? Tumitino ka mag-isip. Yun yung tinuturo ng Lord sa akin. Hindi kayong privileged, hindi kayong entitled, na hindi dapat ginagawa sa'yo yun. Na laging nandun ka nang gagaling. Si magaling ka. Nalala ko yung pinsan ko, sabi niya, galit na galit pa rin ako sa kanila, sa magulang daw niya. Kasi pinabayaan nila ako. Sunod-sunod yung mga kapatid ko. Panganay kasi siya. Sunod-sunod yung mga kapatid ko. Ako lahat nag-alaga. Sabi ko, bakit? Di ba busy yung parents mo sa paghahanap buhay? Meron po silang pwesto sa palengke noon. Nagtitinda sila ng baka. Mga tapa, ganun. Sa palengke. Lumaki siya na tagapangalaga ng kanyang mga kapatid. Tapos, nung mayaman na siya, galit pa rin siya sa parents niya. Pinabayaan nila kami. Yan, nabuhay ako mag-isa. Nabuhay ako sa hirap. Wala siyang na-appreciate. Wala siyang na-appreciate. Ang ganda ng buhay niya ngayon, pati yung mga anak niya. Mga professional. At nalungkot ako kasi nung namatay yung tito ko, yung sasakyan nila nandun lang sa labas. Sabi ko, nasan ka? Tapos pinakita niya yung picture, nandun siya sa may gate nung Memorial Garden. Pinaglibingan. Tapos yun, nagpo-pour out siya sa akin. And then, I'm ministering to her. Family mo yun eh. Kailangan mong ilaban kung ano yung tama. Maaaring masasaktan ka kasi nag-usap na kami, bakit ganun pa rin siya? Hindi naman pwedeng isang usap nyo lang. Kailangan may relationship. May intention. Good intentions.
You plan things, you pray for things. Kasi gusto mo silang lumaya sa galit na meron sila. Amen? Piliin natin ang Diyos manguna sa buhay natin upang puso natin ay Kanyang ayusin. Yes, the Lord has given us free will. But this morning, I encourage everyone, choose God. Piliin mo ang Diyos at ipagkatiwala mo yung laman ng puso mo. Kung umaamin tayo na maraming aayusin sa puso natin, kanino natin ipapaayos? So let's surrender this heart to the Lord. Yes, tama anak, Jesus. Surrender natin sa Panginoon yung puso natin. Sabi nga, di ba, I think in Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things. Oh my. At sabi, wala na raw lunas. So, tanggapin natin yung binibigay ng Lord. Buksan mo yung puso mo sa Panginoon. Total di naman yung kagandahan yung puso mo. Huwag mo nang ipagkait sa Lord. Ipayos mo na para gumanda. Diba? Para makapag-isip ka na ng matino. Buksan ang bahay. Ayan na. Simbahay tayo, diba? Pag nabuksan mo yung puso mo sa Lord, you have a consistent relationship with Jesus Christ. Lagi mo na siyang tinatawagan, binabasa mo yung salita niya, then you can open your house. Buksan ang bahay sa sugo ng Diyos. Yung mga lingkod ng Lord na makakapag-explain sa family mo. Yung di mo kayang i-explain, pero somebody, servant of God, pwede mag-explain sa family mo. Sabi, sumagot sila, 22, 24, 27. Inutusan kami rito ni Kapitan Cornelius, mabuti siyang tao at sumasamba sa Diyos, iginagalang siya ng lahat ng Hudyo. So yung same verses kanina, no? At patuloy ang kanilang pag-uusap habang papasok sila sa bahay. So binuksan niya yung bahay niya sa Panginoon. Binuksan niya yung puso niya sa Lord, sumasamba sa Diyos, and through the dream, nagsabi si Holy Spirit sa kanya ng tamang pamamaraan. You need to listen to my servants. Kasi ganito yung ginawa ni Cornelius eh. Meron na siyang faith, pero nakinig siya sa Holy Spirit. Nagpadala ng sugo ng Lord. Inopen yung bahay sa sugo ng Diyos. Hindi hulog ng langit Sugo, padala ng langit. Kasi pag hinulog, parang si Satanas lang yun. Tsaka yung mga anghel na nagrebelde. Amen? So, ibukas natin. Invite your pastor in your house. Invite a spiritual leader in your house. Gusto ko, Lord, makapag-start kami ng cell group. Kaso nga, hindi nakikinig sa'yo yung mga tao. Kaso nga, sira yung mga karanasan nyo before. Pero nagbabago ka naman. Kaya lang, kailangan mo pa yung patunayan. Kaya, kuha ka ng rescue. Amen? So, open your house. So, anong nangyari po sa silang, nag-speak po si Paz sa libing, kasi namatay yung tita. So, nag-speak si Paz. Tapos, unti-unti, nagkakaroon kami ng relationship sa parents niya. Kakaroon kami ng relationship. Tapos, nagulat kami. Kasi nag-usap sila nung tita niyang isa. Sabi, si pastor, gusto ko yung yung pastor niyo, yung pag sinasabi niya, maganda yun eh. Diba? At nakabuo kami ng magandang plano. Kailan yan? Sige. Paghanda niyan, panalangin natin. Talagang we cover that simple word lang yun Pero pinag-pray namin. Kasi sabi ko sa kanya, strike tayo habang mainit-init pa. Huwag natin patagalin to. Diba? That's na-set up namin. Naggawain kami. Nakabalik si Paz. Nakabalik kami. Nag-preach uli si Paz. Parang cell group. So, in-invite, nag-fellowship kami, sama yung mga relatives, kapatid ng mama niya, kasama, lahat kami. Nagulat ako kasi pagdating doon, andun sila, ready na sila, ang dami naming food, yay! Pinaghandaan kami.
Tapos pakisabi sa katabi mo, may love gift. Hindi pa itinuturo yung offering sa kanila. Ready na silang mag-bless sa mga leaders. Grabe. Amen? So, bukas natin. At ngayon, eto na yung storya. Magwi-weekly cell group na sila doon. At magma-monthly visit naman kami ni Paz. Wow, di ba? So sabihin mo sa katabi, may pag-asa yung bahay namin. Binukas nung tita niya yung bahay nila. Doon nagpe-fellowship. Pakisabi sa katabi mo, kailan mo bubuksan yung bahay mo para sa gawain ng Panginoon? Gustong-gusto natin maligtas yung pamilya natin. Ayaw naman natin buksan yung bahay natin para makarinig sila. So I challenge you. This week, di ba? This week, meron na kayong mga initial na hakbang na gagawin. Panalangin nyo yan. Buksan ang isip sa mensahe ng Diyos. Nagsalita si Pedro sa kanila, alam ninyo na kaming mga Hudyo ay pinagbabawalan ng aming relihiyon na dumalaw o makisama. Kasi nagkaroon ng vision si Peter at yung vision na yon, lumatag sa kanya yung mga animals na ipinagbabawal kainin ng mga Hudyo, sa mga Hudyo. Yun yung mga tinatawag na unclean animals sa Book of Leviticus. Pinakita. At sabi ng Lord sa kanya, patayin mo yung mga hayop na yan, kainin mo. Sabi ni Peter, Lord, hindi ko yan kakainin, marumi yan, bawal yan. Masama yan. Pero anong sabi ng Panginoon? Huwag tawaging marumi ang nilinis ng Diyos. Gawa or Acts 10:15. Muling sinabi ng tinig, huwag mong ituring na marumi ang kahit anong bagay na nilinis na ng Diyos. Yan tatay mo, ang loko niyan. Joker lang po talaga yan. Okay. Yang nanay mo, madaldal yan. Diba? Wait. Salvation is coming in your house. Ikaw pa ba yung haharang? Ikaw at ang isip mo ang haharang sa mensahe ng Diyos sa bahay mo. It's about time. Crave it, Lord. Panahon na, Panginoon, para sa mensahe mo sa bahay ko. Kasi sobra puro away na lang nangyayari. Alam niyo ba ibig sabihin ng clean? Katarizo sa Greek, physical, religious, and moral cleanliness or purity. In such senses as clean, free from stain or shame, and free from adulteration. Because of the blood of Jesus, from being unclean, we are cleansed. Mga pangit na buhay, maruming puso, nakakadiring mga nakaraan, nilinis ng dugo ni Jesus. So don't call them unclean. Don't call yourself unclean because you are cleansed by the blood of Jesus. That's the message of God. Jesus died on the cross to save us, including your family. Hindi lang yun para sa'yo. Buti na lang, kahit paano born again ako. Kasi kung di ako born again, di wala nang born again sa family namin. Puro sumpa na siguro. Wow, galing mo ah. Dahil sa'yo? No. We need to be grateful to God na tayo ay nakakilala sa Kanya at hindi tayo papayag na tayo lang. Diba? Ano nung iniisip mo, utang mo, yung jowa mong iniwan ka, bakit hindi mo isipin yung mensahe ng Diyos sa buhay mo? Karapat dapat mong ibahagi sa iba. Buksan ang bibig para sa plano ng Diyos. Buksan ang bibig para sa plano ng Diyos. Now that you know that Jesus Christ has cleansed you, walang qualified eh.
Buti na lang si Lord, hindi siya naglagay ng qualifications para mahalin niya. Minahal niya tayo kahit sino tayo, kahit saan tayo nanggaling. Sana araw-araw nagpapasalamat tayo. Sana araw-araw hindi tayo nakaka-develop ng pride o nakaka-develop ng feeling so low self-esteem. Kasi pwede tayong bumalik sa Panginoon and thank Him. Every day is a new day for all of us. Because of what Jesus Christ has done on the cross. It's final and complete. Hindi yung good works mo ang mas magpapabait sa'yo. It's how you surrender your life to the Lord. It's how you know the message of God. It's how you share the love of God to others. Amen? Sabi, buksan ang bibig sa plano ng si Jesucristo ang tinutukoy ng lahat ng propeta nang ipahayag nila na ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Habang nagsasalita pa si Pedro, napuspos ng banal na spirito ang lahat ng nakikinig. Ang mga mananampalatayang Hudyo na sumama kay Pedro mula sa Joppa ay namangha dahil ipinagkaloob din ng Diyos ang banal na spirito sa mga hindi Hudyo. Ibahagi si Jesus sa bahay nyo. At kapag na-establish nyo na yon, invite your neighbors for that fellowship. Amen? Invite. Walang pinipili ang mensahe ng Diyos. Walang preference. Kahit sino. Kahit sino. Bagamat yung ating isang leader ay kinakabahan pag pinag-uusapan namin ang outreach sa silang. Nanginginig yan. Pero ramdam na ramdam niyang pagkilos ng Panginoon sa pamilya nila. I want you to visualize kung ano yung good thing na gustong gawin ng Diyos sa pamilya mo. Baka ikaw yung humaharang. I want you to stand and let us pray. Close your eyes to picture your family. While closing your eyes, I want you to picture your family right now. Baka ikaw yung problema. Hindi ka nagre-ready. Hindi mo nire-ready yung bahay mo. Hindi mo nire-ready yung puso mo. Hindi mo nire-ready yung isip mo. Hindi mo nire-ready mag-share ng goodness ni Lord. I want every eyes closed. Walang pakialaman sa katabi. Just you and God. Just you and the Holy Spirit right now. Think about your family. Kung ipapakita ng Panginoon ang pamilya natin, maybe spiritually, baka ipakita ng Lord, pabagsak na. Maybe ipapakita ng Lord, inaanay na. It's about time to welcome the Holy Spirit in our house. Make our house a church. Not the building, but a people who believes in Jesus. Ang totoong nakatanggap ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, hindi isasara ang buhay, ang bahay, at bulsa para maligtas din ang iba tulad niya. Everyone who wants to open their house, I want you to dedicate it right now in front. Come on. Especially the leaders of the home. Nanay ka, tatay ka. Kahit anak ka na nagtatrabaho, you can start. Kasi may contribution ka na sa family. I want everyone to offer your house. Ang gesture natin, punta ka dito sa harap. Just offer your house to the Lord. Dati isip kami ng uupahan na lugar para makapagtayo ng another outreach sa lugar. But hindi pala yun yung direction ng Lord, kaya pala hirap na hirap kami. Ang direction ng pala ng Panginoon is mga tao
mga host, mga taong nakatira sa bahay na may puso na buksan ng bahay para sa gawain ng Diyos. Just come here in front. Sige, lapit kayo. Huwag kayong matakot dito sa harap. Just come here in front. Ito, may space pa dito. Yes, thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. I want you to pray to the Lord and say, Lord, I offer my house to you, Lord. Tulungan mo ako, Lord. Paano magsimula? Kailan ako magsisimula? Tulungan mo ako isuko ang puso ko sa iyo. Tulungan mo ako magpakumbaba sa iyo araw-araw, Panginoon. Tulungan mo ako laging magpasalamat kasi hindi ako magaling magpasalamat. Hindi ako maka-appreciate, Lord. Kasi yung laging sakit ng damdamin yung nangingibabaw sa akin. Kaya gusto kong itago yung tunay na kalagayan ng aming tahanan. Ayokong makita ng tao kung gaano kami kagulo sa bahay. Ayokong makita ng tao yung mga kapalpakan namin sa loob ng bahay. Lord, patawad, kinahihiya ko yung pamilya ko. Lord, patawad. Napuno ako ng galit sa pamilya ko. Na ginawa ko na lang comfort zone ng church. Dito sa building na to. Pag dito ako, masaya ako. Pag dito ako, meron akong pamilya. But Lord, you are extending this family to each home. Lord, I pray lahat ng punta sa harap, Panginoon. Empower them to open their house for your glory, God. Empower them to open their house in the name of Jesus. We claim this, Lord. And Lord, we surrender all our issues to you. Lahat ng mga sakit, lahat ng mga tinatago namin sa aming kalooban na nagpapahirap pa rin sa amin hanggang ngayon. Nais namin, Lord, na simulan mong ayusin, Panginoon. We know, Lord, that everything has been victoriously finished, Lord, on the cross. But every day is a battle for us, God. Have mercy upon us, Lord. We cancel the spirit of unbelief, Lord. And Lord, bigyan mo kami ng visions and dreams sa magandang mangyayari sa aming pamilya. From this day forward, God. We thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Lord.